Sa isang restaurant, laman ng usapan ng dalawang lalaki si Vash the Stampede na wanted at may patong sa ulo na nagkakahalaga ng 60 bilyong dolyar. Nang makita umano iyon sa bayan ng Duncan, yumaman ang gumagawa ng kabaong dahil sa dami ng namatay. Dagdag pa ng isang lalaki na pinapatay ni Vash kahit mga babae at mga bata, at pinipili nito ang anumang bayan na gusto nito kaya binansagan itong humanoid typhoon. Nang lumabas ang lalaking nagtatrabaho sa bar ay laking gulat nito at biglang nagtatakbo kaya napatingin ang dalawang lalaking magkausap at bumunot ng baril. Biglang nahati at nilipad ang itaas na bahagi ng bar at nang makita ng dalawa ang mga nakatutok na baril ay kumaripes na ang mga ito ng takbo. Pinaulanan ng bala ang bar hanggang sa masira ito, at nang tuluyang maubos ay doon nila nakita si Vash. Pumunot ito ng baril at ipinutok sa grupo. Sa bayan ng Duncan, nagmistulang dinaanan ng bagyo ang kalahati ng bayan kaya hindi na umano magtataka ang mga tao kung bakit typhoon ang bansag kay Vash. Dahil sa nangyari ay nag-hire pa ang bayan ng Duncan ng tao na maghahanap dito. Sa isang bar sa Felnar, dalawang babae ang dumating at umorder ng banana sundae at solonti bagay na ikinagulat ng mga naroon at sinabing hindi pagsisilbihan ang dalawa hanggat hindi gatas ang order ng mga ito. Inisor pa ng ibang mga naroon ang dalawang babae hanggang sa ihulog nito ang kanyang malaking armas at nagkunwaring hindi sinasadya. Dahil doon ay nilayuan sila ng mga lalaki at saka sinabi ng isang babae sa crew na nalaman nilang nasa Felnar si Vash. Nagtaka ang lalaki at inisip na ang malaking pabuya ang habol ng dalawa pero itinanggi iyon ng mga ito at sinabing naroon sila para sa negosyo. Tumalikod ang lalaki at sinabing hindi niya nakita si Vash at tanging ang balitang umalis na iyon sa bayan bago magmadaling araw ang nalalaman niya. Inalam ng babae kung ano ang itsura ni Vash kaya sinabi ng lalaki ang kanyang nalalaman. Ngunit katangian ng malaking tao na si Descartes na umatake kanina kay Vash ang inilarawan nito. Hinahanap din ng mga ito si Vash nang biglang matakid ang isang lalaki sa pag-angat ni Vash mula sa ilalim ng lupa. Sisigaw na sana ang matanda pero napigilan ito ni Vash at nang mawala ng malay ay kinuha ni Vash ang mga bala nito dahil hindi siya nakalaban kanina dahil walang bala ang baril niya. Dumating ang kasamahan ng matanda at mabilis siyang inatake ng mga ito kaya gumapang siya palayo. Nang makapagtago ay nilito niya ang humahabol sa kanya kaya maling direksyon ang pinaulanan nito ng bala. Tinulungan niya pa ito at nabuo pa ang kanyang imahe at saka tinutukan ng baril. Dumating si Descartes at umatake pero ang kakampi nito ang tumalsik palayo. Iginapos ng grupo si Vash at tuwang-tuwang sinabi na yayaman na sila. Biglang dumating ang dalawang babae na naghahanap din kay Vash pero kay Descartes ang mga ito nanginginig na nagpakilala. Sinabi ni Meryl na mula sila sa Bernard Ellie Insurance Society at doon nito iniabot ang simpleng token nila. Inisip ni Descartes na kasamahan ni Vash sina Meryl at Millie pero itinanggi iyon ni Meryl at sinabing nandoon sila sa ngalan ng Bernard Ellie para kay Vash. Ngunit hindi nito naintindihan ang sinabi ni Meryl dahil biglang nagpaputok ng baril si Ruthless. Natutuwa nitong sinabi na sa wakas ay nahanap niya na ang kanyang 60 bilyong dolyar na si Vash the Stampede. Inakala rin ni Ruthless na si Descartes si Vash kaya iyon ang tinutukan nito ng baril. Natawa na lang ang isang lalaki dahil ang boss niya ang napapagkamalan ng mga ito. Ngunit nanindigan sina Meryl at si Ruthless na si Descartes nga si Vash dahil tugma dito ang sinabi ng mga tao na katangian ni Vash. Itinutok ni Ruthless ang kanyang baril kay Descartes dahil sa magiging kabayaran ng Fed sa pagkakahuli kay Vash buhay man o patay. Na-realize ni Descartes na nag-iiba ng pangalan si Vash kaya hinarap niya na lang si Ruthless hanggang sa hagisan sila nito ng bomba at nagpatuloy ang gulo sa pagitan ng mga ito. Agad na umalis sina Meryl at Millie at sumabay sa mga ito si Vash. Habang seryosong nag-uusap ang dalawa ay sumingit sa usapan si Vash dahil sarap na sarap ito sa pagkaing dala ni na Meryl. Doon nalaman ni Vash ang pakay ng dalawa kung bakit ng mga ito hinahanap si Vash the Stampede. Dahil sa dami ng sakunang kinasasangkutan ni Vash, sina Meryl at Millie na parehong ahente ng insurance ay ipinadala upang hanapin ito at bantayan para wala ng pinsalang maganap dahil sa dulot nitong panganib sa insurance company. Nang makarating sa ibaba ng bundok, inabutan ni Meryl si Vash ng pera, at bilang kapalit ay bibigyan nito ng babala ang bayan tungkol sa nangyayaring kaguluhan. Bumalik ang dalawa dahil trabaho umano nilang bantayan ang inaakala nilang si Vash. Nang makabalik ay tapos na ang kaguluhan kaya inisip nilang muling lapitan ang pinaniniwalaang Vash the Stampede sa pamamagitan ng pagbibigay ng donut. Pero bago pa nila iyon magawa ay ibinaba na sila ni Descartes gamit ang boomerang upang hanapin sa kanila ang lalaking kasama umano nila sa pagtakas. Nang malamang nakababa na si Vash ay humarap si Descartes kay Ruthless bagay na ikinagulat ni na Meryl dahil magkalaban lang ang mga ito kanina. Napagkasunduan pala ng mga ito na paghatian ang pabuyang nakapatong sa ulo ni Vash.
Maya-maya pa ay iginapos ng mga ito sina Meryl at Millie upang patayin pero tinanong muna sila ni Descartes kung sa paanong paraan nila gustong mamatay. Nang biglang marinig ng mga ito ang boses ni Vash na nagsusumigaw kaya agad itong pinaulanan ni Ruthless ng bala. Nagawang putulin ni Vash ang tali ng dalawa at saka pinatakbo habang pinauulanan siya ng bala. Narinig ni Meryl na tinawag itong Vash ni Descartes habang naghahanap sila ng matataguan. Sa paghahabulan ng mga ito ay nakarating si Vash sa talampas ng daan kaya na-corner siya ng grupo. Agad siyang inatake ni Descartes gamit ang boomerang pero nakatalo ng mataas si Vash bagay na ikinagulat nito. Nang hampasin ni Vash ang lumuwag na tornilyo ni Descartes ay napasigaw ito at tumumba kaya natakot na ang mga kagrupo nito at nagtatakbo palayo. Samantala, kay Ruthless naman tumama ang boomerang ni Descartes kaya halos magkabali-bali ito. Napanood ng dalawa ang nangyari at hindi makapaniwalang napabagsak niyon ang dalawa. Inisip ni Millie na baka iyon si Vash the Stampede ngunit hindi kumbinsido si Meryl. Sumabog na ang bombang dala ni Ruthless kaya nagdulot iyon ng landslide sa lugar. Sa bayan ng Lewiston, ginawa ni Meryl ng report ang tungkol sa pagguho ng lupa. Naging laman iyon ng balita sa bayan at maging ang malaking pabuyang nakapatong sa ulo ng wanted na si Vash the Stampede. Sa isang bayan, inaasinta ng isang matanda ang tumatakbong lalaki ngunit hindi niya iyon tinamaan kaya sinabi nitong kailangang may gawin siya para matigil na iyon. Hinang-hina na sa paglalakad sina Meryl at Millie dahil sa sobrang init sa lugar na Mistulapang Ghost Town. Napahiling na lang si Millie na sana ay may makita silang balon nang biglang mapalingon sila sa kaliwa at laking tuwa nila na may balon nga. Agad nila iyong nilapitan at hinaila pataas ang timba ngunit mga bato lang ang laman nito. Lalo silang nanghina hanggang sa dumaan ang maglolo at narinig nila ang usapan ng mga ito na minamalas ang bayan tapos natanggap pa si Vash the Stampede sa mansyon bilang bodyguard ni Mr. Cheshire, kaya katapusan na raw talaga ng mundo. Dahil doon ay muling nabuhayan ang dalawa dahil alam na nila kung saan makikita si Vash at umasa pa si Millie na makakainom na sila ng tubig sa mansyon. Nang makarating sa mansyon ay kumatok si Meryl at nagpakilala pero naisingit pa rin ni Millie ang paghingi ng tubig at binigyan naman sila. Nang makapagpasalamat ay doon nila namalayang si Vash ang nagbigay ng tubig sa kanila. Tinanong ni Meryl kung anong ginagawa nito doon kaya sinabi nito na natanggap siya bilang bodyguard. Agad niyong kinuha ang dala nilang donut pero pilit inalam ni Meryl ang totoong dahilan kung bakit naroon si Vash. Lumabas ang isang lalaki at tinanong kung mga kaibigan ni Vash ang dalawa. Sasabihin pa sana ni Meryl na hindi iyon si Vash pero agad na nagsalita ang lalaki at pinapasok ang dalawa. Nagpakilala ito bilang si Cliff Cheshire na nagtitinda ng tubig sa bayan, ngunit kamakailan lang ay may nagtangka umanong pumatay sa kanya kaya naghanap siya ng bodyguard. Ginawa niya pa talagang halimbawa si Vash the Stampede sa isinulat niyang tipo ng guard na hinahanap niya kaya hindi niya akalaing magkakatotoong si Vash nga ang magiging bodyguard niya. Dahil doon ay nagpakitang gilas pa si Vash ngunit hindi pa rin talaga kumbinsido si Meryl. Sinabi ni Mr. Cliff na kailangan niya talaga ng magaling na bodyguard at doon nito ipinakilala si Marian Aura Kaizen na apo ng director ng Stantall Federal Bureau at bisita sa bahay niya. Dagdag pa nito na hindi na siya maghahanap ng bodyguard kung siya lang mismo ang mapapahamak. Muling nagpa-presko si Vash dahil sa magandang babaeng kaharap nito. Kinausap ni Meryl si Mr. Cliff ng mag-isa at tinanong kung mukha ba talagang si Vash the Stampede ang kinuha nitong bodyguard. Gayunpaman ay naririnig din ng tatlo ang mga pangungutya ni Meryl tungkol sa itsura ng hindi nito mapaniwala ang si Vash. Sinabi ni Meryl na nililinlang lang ng lalaking iyon ang matanda pero inamin ng matanda na siya ang nanlilinlang dahil ang kumakalat na chismis ay si Vash the Stampede ang bodyguard niya kaya ang mga manloloob na sumusunod sa kanya ay magpapanik ng sobra. Nang mag-apply pala si Vash kay Mr. Cliff ay agad itong tinanggap at tinawag agad na Vash the Stampede kahit hindi pa naman talaga sila magkakilala. Nadismaya si Meryl nang malaman iyon sa matanda pero nang sabihin nito ang katangian ng lalaking nang aambang dito ay hiniling nito na gawin din silang bodyguard ni Mr. Cliff. Pumayag ang matanda ngunit tila nag-iba ang itsura ni Marian. Nang pabalik na si Vash sa kanyang silid, narinig niya ang tumutulong tubig mula sa silid ni Marian kaya naisip nitong silipin iyon, ngunit sa halip ay si Millie ang nakita niya doon. Nang tanungin siya nito kung ano ang ginagawa niya doon ay nagkunwari na lang si Vash na nagpapatrolya sa bubong. Dahil masyadong inosente si Millie ay napapaniwala ito ni Vash at inalok pa iyon na kumain na ng hapunan. Samantala, habang dala ang niluto ay napansin ni Meryl si Marian na pumasok sa silid aklata ni Mr. Cliff. Habang nasa hapagkainan, napansin ni Vash ang marangyang itsura ng mansyon kaya naitanong nito kung ganon ba kalakas kumita ang tubigan ng matanda. Doon nagkwento si Mr. Cliff tungkol sa biniling supply ng tubig ng kanyang ama na isang plant engineer.
Iyon din umano ang dahilan kung bakit may mga nagtatangkang manloob sa mansyon dahil inaakala ng mga iyon na sinasarili niya ang tubig. Pero sinabi umano niya na hindi magkakaroon ng limitasyon sa tubig kung pamamahalaan iyon ng tama. Hindi napigilan ni Marian ang sarili at sinabing hindi pa rin mababago ni Mr. Cliff ang katotohanang pinagkakakitaan nito ang likas na yaman. Dahil nabigla sa sinabi ay humingi ito ng tawad pero sinabi ni Mr. na tama rin naman ang sinabi ni Marian pero hindi niya maaaring ipakuha ang tubig sa mga walang pag-iisip na tao. Biglang tumayo si Marian at sinabing sumama ang pakiramdam niya. Nang makaalis si Marian ay nagpaalam na rin si Vash at sinabing mag-iikot pa siya bilang bodyguard, ngunit sinabi ni Mr. Cliff na tinuruan niya si Marian na isarado lagi ang kortina kaya nagulat si Vash at nagkunwaring hindi naiintindihan ang sinabi ng matanda. Samantala, pagod na pagod si Millie sa pinasok nilang trabaho pero sinabi ni Meryl na nagsisimula pa lang sila at hindi nila alam kung kailan iyon magpapakita kaya hindi sila matutulog magdamag. Sa silid ni Marian, biglang kumatok si Vash kaya agad nitong isinara ang kaha na may lamang baril at nagkunwaring nakasilip lang sa bintana. Dahil doon ay sabay nilang tiningnan ang kalangitan at nagkaroon ng matamis na usapan hanggang sa hawakan siya ni Vash. Nailang si Marian kaya nagkunwari ito na may nakitang tao sa labas kaya agad na lumabas si Vash para suriin, ngunit sina Meryl at Millie lang pala ang mga iyon. Isinigaw ni Vash kay Marian na huwag nang mag-alala dahil nahuli na umano niya ang salarin bagay na ikinainis ni Meryl. Ngunit napansin nito na may kakaiba kaya agad silang tumaas sa silid at nalamang nawawala sina Marian at Mr. Cliff. Inisip ni Vash na dinukot ang dalawa pero para kay Meryl ay imposible iyon dahil nasa labas lang sila kanina. Dumating si Millie dala ang damit ni Marian na may bahid ng dugo. Pinagdugtong-dugtong ni Meryl ang mga kaina hinalang kilos ni Marian na siyang pinagsususpetsahan nito, ngunit pinabulaanan iyon ni Vash at sinabing hindi ganong klase ng babae si Marian. Sumingit sa usapan si Millie at sinabing baka kinuha ng multo ang mga iyon dahil sa sinabi noon ni Vash na may multo sa bubong. Napaatras si Vash at doon ay kinwento ni Millie ang nangyari bagay na ikinagalit ni Meryl. Sa pag-atras ni Vash ay natumba ito at napahawak sa tali na nakalawit sa may upuan, at doon nagbukas ang pinto ng isang lagusan. Sa lagusang iyon naroon sina Marian at Mr. Cliff kung saan nakaimbak ang mga tubig ng matanda. Nalaman ni Mr. Cliff na miyembro ng Marshal si Marian at ipinaglalaban nito na mabigyan ng tubig ang natutuyong bayan at ang mga kawawang mamamayan. Itinutok ni Marian ang baril kay Mr. Cliff ngunit inunahan na siya nito at sinampal ng malakas, at sinabing wala na naman umano ang mga tao kaya walang magiging saksi. Tinutukan siya ng baril ng matanda ngunit biglang dumating ang sumisigaw na si Vash dahil nadala ito ng agos ng tubig. Agad na sinabi ni Marian kay Vash na tumakbo na ngunit hinarap nito ang matanda. Itinutok ni Mr. Cliff ang baril at kinalabit ang gatilyo pero mabilis na nakaiwas si Vash bagay na ikinagulat ng mga ito. Patuloy na iniwasan ni Vash ang mga tama ng bala hanggang sa malapitan niya ang matanda at inagaw ang baril nito. Pero bigla nitong hinawi ang suot na coat at doon tumambad ang 4 na baril na sabay-sabay sa pagputok. Naiwasan muli ni Vash ang mga bala hanggang sa naubos na iyon pero tinamaan ang isang makina kaya nagpanik ang mga ito at nagsanhi iyon ng malakas na pagsabog. Umawas ang tubig mula sa pinag-iimbakan ni Mr. Cliff at napuno ng tubig ang lugar. Natutuwa si Marian dahil magbabalik na muli ang tubig sa bayan pati na rin ang mga taong umalis doon. Nagpasalamat si Marian kay Vash dahil mukhang sinadya rin nito ang pag-iwas sa mga bala na tumama sa makina. Napangiti at napakamot na lang sa ulo si Vash. Pinasalamatan din ni Marian sina Meryl at Millie habang paalis na si Vash dahil tapos na umano ang trabaho niya doon. Hindi na nila nakilala ng lubos si Vash pero para kay Marian ay iyon ang tipo na gugustuhin ng mga babae bagay na hindi sinang-ayunan ni Meryl. Habang palayo ay nanghihinayang si Vash dahil cute umano si Marian pero hindi naman sila pwede dahil ayaw niyang maaresto sapagkat sigurado siyang sa kanya isisisi ang nangyari sa bayan na iyon. Sa isang bar, pumasok ang isang lasing na lalaki at lumapit sa magkaibigang nag-iinuman din. Sinabi nito na wala na siyang pera kaya ibili siya ng mga ito ng kahit na anong alak, ngunit itinulak siya ng lalaki palabas at tinakot at saka pinagtawanan. Sa lungsod ng Warren napadpad sina Meryl at Millie at habang kumakain ay pinag-uusapan nila si Vash the Stampede nang bigla yung dumaan kaya tinawag ito ni Millie. Pinati lang sila nito at umalis na rin. Sinabi ni Millie na parang iyon nga talaga si Vash dahil tumingin iyon ng tawagin niya sa pangalan pero para kay Meryl, iyon ay dahil nagpanggap ito na si Vash the Stampede. Napahinto si Vash dahil sa pagbahing nito nang bigla siyang masagi ng lasing na lalaki at siya pa ang nais nito na humingi ng tawad.
Natawa na lang si Vash at nang akmang paalis na ay pinigilan siya ng lasing at sinisi sa pagsakit umano ng balikat nito at saka sinabing ibili na lang siya ng alak kesa ipagamot ang sumakit na balikat. Tumanggi si Vash pero hindi siya tinigilan ng lalaki hanggang sa pagtinginan na sila ng mga tao. Nadaanan iyon ni Meryl at Millie pero hindi yun pinansin ng dalawa kahit humihingi na ng tulong si Vash. Maya-maya pa ay wala nang nagawa si Vash at sumama na sa lasing. Ipinakilala pa siya nito sa tindera bilang anak ng milyonaryo kaya agad niyang binawi ang sinabi ng lasing. Bago ibigay ang alak ay sinabi ng tindera na ayaw niya ng kahit na anong gulo kaya kinuha muna nito ang baril ni Vash. Inalis muna ni Vash ang mga bala bago ibigay at napansin ng tindera na kakaiba ang baril na iyon. Nagsimulang mag-inom ang lalaki at dahil si Vash ang magbabayad ay humingi ito ng pabor sa lalaki. Una ay tinanong muna nito kung kilala ng lalaki si Frank Marlin pero ang tindera ang sumagot at sinabing sikat iyon dahil bayani iyon ng bayan na iyon. Matagal na panahon na ang nakalipas nang salakayin ng mga bandido ang bayan. Nagbahay-bahay noon si Marlin at ipinamigay ang sariling gawa nitong baril. Tinanong ng babae kung anong kailangan ni Vash kay Marlin kaya sinabi nito na ipapaayos niya ang luma niyang baril. Ngunit sinabi ng tindera na isasangla lang yun ni Marlin para sa alak nang biglang ibato ng lalaki ang baso at nagsalita ng kung ano-ano. Samantala, gulat na gulat si Meryl nang malaman na walang sheriff sa bayan na iyon. Sinabi ng lalaki na sa liit ng bayan na iyon ay wala namang ganong kalaki ang mangyayari doon at tanging mga lasinggero lang ang problema nila sa bayan. Ibinulong ni Meryl sa lalaki ang tungkol sa maalamat na tulisan ngunit tinawanan lang siya nito. Sa di kalayuan, isang grupo ang nagpaplanong tambangan ang armored car ng bangko sa bayang iyon at alam din ng mga ito na walang tagapagpatupad ng batas doon kaya tuwang-tuwa ang mga ito. Balita pa ng isang lalaki na nagpakita si Vash the Stampede sa bayan na iyon pero tumawa lang ang pinuno ng mga ito at sinabing kukuhanin nila si Vash the Stampede para atakihin ang armored car. Kinagabihan, itinulak na palabas ng tindera si Vash at inihagis na lang pabalik ang baril nito. Paalis na sana ang dalawa nang bigla silang makita ng nagpapatrulyang sina Meryl at Millie. Nang tanungin ni Vash kung anong ginagawa ng dalawa ay sinabi ni Millie na nagbabaka sakali sila na dadaan sa bayang iyon si Vash the Stampede kaya nag-iikot sila. Tumawa lang ang dalawang lasing at nagpatuloy na sa paglalakad. Nang makauwi ay umiinom pa rin ang lalaki habang nagkukwento kay Vash tungkol sa pagtulong niya sa mga mahihina at nangangailangang tao. Pero ngayon ay yung mga hindi na nangangailangan ang tinutulungan niya dahil pag tinutulungan niya ang isang tao, yung isa naman ang magdudusa, kaya nagdesisyon siyang wala na lang gawin at uminom na lang ng uminom. Nakatulog na ang lalaki at kinumutan ito ni Vash. Naalala ni Vash ang sinabi ng isang lalaki tungkol kay Marlin, hindi na umano iyon ang Marlin 10 taon na ang nakalipas. Dati ay isa iyong henyong panday pero nagbago iyon matapos mapatay ang asawa at anak nito. Nasa bangko sila noong may pumasok na magnanakaw, ngunit para kay Marlin, ang totoong trahedya ay ang ginawa niyang baril ang pumatay sa mag-ina niya, na siya mismo ang nagbigay ng mga baril sa mga iyon. Habang hawak ang manika ay napatingin na lang si Vash sa lalaki nang bigla itong masuka. Kinabukasan nang nagising na ang lalaki nang biglang may marinig itong sigaw sa labas na inaatake umano ni Vash the Stampede ang armored car. Nagtago ang mga tao sa takot na paputukin ng ipinakilalang Vash the Stampede ang dala nitong armas. Dumating sina Meryl at Millie sa likod ng nagkukunwaring Vash the Stampede at nagpakilala ng kanilang sarili. Dala ang mga pera ay aalukan sana nila ito ng negosasyon ngunit sinigawan lang sila nito kaya napatakbo sila sa takot. Sinabi ni Meryl na donut na lang sana ang dinala niya dahil mahilig si Vash the Stampede sa donut. Habang nagtatago sa isang basurahan ay nag-iisip si Vash ng paraan para pigilan ang grupo, ngunit sinabi ng lalaki na manahimik na lang at hayaang makuha ng mga iyon ang pera para wala nang mapahamak. Ngunit itinuro ni Vash ang batang babae na pinangakwan umano ng nanay nito na ibibili ng laruan gamit ang pera nito na nasa bangko. Sinabi ng lalaki na huwag na lang pakialaman ang pera ng iba pero para kay Vash ay hindi patas ang sitwasyon na iyon. Naglakad ito palapit sa grupo ngunit huminto siya nang paputukan siya ng mga ito malapit sa paa. Gamit ang patalim sa sapatos ay binutas ni Vash ang gulong ng sasakyan ng mga ito bagay na ikinagalit ng grupo kaya agad siyang pinaulanan ng mga ito ng bala. Tinutukan si Vash ng kagrupo ng mga ito pero wala iyong nagawa sa kanya. Tinakot pa siya ng grupo na mananagot siya kay Vash the Stampede pero nagbiro pa si Vash at sinabing mas gwapo sa lalaking yun si Vash the Stampede. Saglit na natigilan ang mga ito nang biglang itutok ng tindera ang baril niya sa grupo. Sinabi nito na ang baril na iyon ay ginawa pa ni Marlin at huwag umano siyang maliitin dahil babae siya. Ngunit ininsulto ng nagpakilalang Vash the Stampede ang baril na iyon kaya ninas ang lalaking lasing at napatanong kung bakit nakatayo lang siya doon.
Isa-isang lumapit ang mga taga-bayan dala ang mga baril nila. Dahil doon ay ikinasa ng lalaki ang kanyang armas at sinabing walang magagawa doon ang mga tao, nang bigla siyang tutukan ng baril sa ulo kaya napatakbo na lang ang grupo sa takot. Daliri lang pala ang itinutok ng lalaki tulad ng kay Vash kaya natawa na lang ang mga ito. Kinagabihan ay nagdiwang ang mga ito dahil sa pagkakaligtas ng bayan. Masaya si Millie dahil walang napinsala sa bayan na iyon, gayunpaman, peke na naman ang Vash the Stampede na lumitaw sa bayan pero sinabi ni Millie na may tumutugma pa rin sa pagkakalarawan. Nang palabas sana si Vash ay biniro ito ni Marlon at doon nito ibinigay ang kanyang baril na bagong gawa na. Nagpasalamat si Vash pero tinanong siya ni Marlon kung bakit niya kailangan ng baril. Matuwid na sumagot si Vash at sinabing para yun sa kapayapaan ng mundo. Natawa si Marlon at sinabing aayusin niya ulit iyon kung sakaling masira muli. Dagdag pa nito na titigil na siya sa pag-iinom dahil may nakita na itong ibang pagkakaabalahan. Maya-maya pa ay itinanong ni Marlon kung anong pangalan ni Vash pero bigla itong nasuka at hindi na nasagot ang tanong ng lalaki. Kinabukasan ay muling naglakbay ang tatlo at nagkataong iisang direksyon ang pupuntahan ng mga ito. Sa isang lugar na kasalukuyang hinahagupit ng sandstorm ay sunod na pumunta si Vash. Dahil doon ay ibinalita sa radyo sa isang restaurant kung saan naroon sina Meryl at Millie na kanselado ang lahat ng transportasyon. Isang babae ang napasigaw sa kabilang lamesa dahil sa pagkapanalo sa laro at dahil natalo ay umalis na ang kalaro nito. Napatingin ang dalawa sa babae kaya niyaya sila nito na maglaro, ngunit tinanggihan iyon ni Meryl at sinabing hindi sila marunong ng kahit na anong laro. Nakiusap pa ang babae nang biglang sabihin ng isang lalaki na nais nitong makipaglaro, ngunit buhay umano ng babae ang magiging kapalit. Nang dahil sa laro ay naging hostage ang apat kabilang ang babaeng mahilig sa baraha. Ayon sa investigasyon ay humihingi ang mga sospek ng 10 milyong dobleng dolyar at isang kolese bilang kapalit ng paglaya ng anak ni Mr. Bostock at tatlo pa. Galit na sinabi ni Bostock na kung makakarating ang balitang iyon, darating ang mga hooligans at gagamitin ng mga yun ang anak niya bilang isang laruan at iiwan hanggang mamatay sa disyerto. Agad nitong inutusan si Stan na iligtas ang kanyang anak at wala umano itong pakialam kahit ilan pa ang mamatay, ngunit tinutukan ito ni Stan ng baril at sinabing huwag siyang utusan dahil hindi na sila tulad ng dati. Biglang dumaan si Vash na walang alam sa nangyayari at pasayaw-sayaw pa sa tugtog ng kanyang headset. Hindi na napansin ni Vash ang babala ng mga sheriff kaya inisip ng mga ito na mabubulabog ang mga kriminal sa loob ng restaurant. Nagsimula ng magpaputok ang mga kriminal ngunit hindi pa rin iyon napapansin ni Vash hanggang sa buksan na nito ang pinto kaya agad siyang tinutukan ng mga kriminal. Binitbit siya ng isang lalaki at iginapos kaya nagsumigaw ito na tulungan siya. Nakuha ng mga kriminal ang baril ni Vash at sinuri pero dahil nagmakaawa si Vash na ibalik yun sa kanya ay sinipa siya ng lalaki kaya tumalsik siya papunta sa pwesto nina Meryl at Millie. Kinumusta naman siya ng anak ni Mr. Bostock kaya nang makita iyon ni Vash ay nahumaling ito at pilit nilapitan kaya muli siyang sinipa ng lalaki. Nainis si Vash at sinabing hindi ganon ang tamang pagtrato sa babae pero sinabi ni Meryl na babae rin sila. Nagsalita si Jean at sinabing espesyal ang isang iyon bagay na hindi maintindihan ni Meryl. Si Stephanie ang nagsalita at sinabing ang yaman ng kanyang ama ang habol ng mga iyon. Dagdag pa nito na barya lang ang hinihinging halaga ng mga iyon kaya napikan si Jean at papatulan na sana si Stephanie. Mabuti na lang ay napakalma ito ni Ingway kaya binalaan nito si Stephanie na manahimik na dahil baka siya naman ang sunod na mapikan. Maya-maya pa ay nagtaka si Ingway kung paano nagkaroon ng bubblegum sa baril. Dumating na ang mga ipinatawag ni Stan para pasukin ang restaurant. Mga taong masaya na kaunting pera at walang pakialam sa buhay. Natakot si Mr. Bostock na baka anak niya ang maputukan ng mga iyon kaya sinabi ni Stan na depende iyon sa iaalok ni Bostock. Agad na sinabi ni Bostock na ibigay ang nais ng mga iyon basta huwag lang mapapahamak ang kanyang anak. Nalalapit na ang oras na ibinigay ng mga kriminal ngunit wala pa rin ang bagon at ang pera kaya inisip ng kalbo na niloloko lang sila pero pinakalma iyon ng kasamahan nila. Biglang may narinig ang isang lalaki at nang lumapit ito kay Ingway ay sinabing naroon sa bayan si Vash the Stampede. Natakot ang kalbo nang marinig iyon dahil papatayin umano sila ni Vash the Stampede. Dumating na ang bagon at pera na iniwan sa harap ng restaurant kaya nakipagnegosasyon na ang mga sheriff at sinabing pakawalan na ang mga bihag. Ngunit nais munang siguraduhin ni Ingway na maayos ang bagon at kumpleto ang pera kaya nagbigay ito ng babala na mamamatay ang mga bihag oras na may gawing kahit ano ang mga sheriff. Lumabas ang isa sa grupo ngunit napasigaw ito na isa lang iyong patibong. Doon pinatakbo ang bagon at sinimulang atakihin ang mga kriminal. Nagawang makapagtago ng apat ngunit laking gulat ng mga ito nang makitang naroon din si Ingway.
Napamura na lang si Ingwei nang malamang kaya palang kalagan ni Bosch ang sarili mula sa pagkakagapos. Sa pagpapatuloy ng kaguluhan, nagawang mabawi ni Bosch ang kanyang baril at itinutok sa matabang lalaki. Pero hindi yun binaril ni Bosch dahil sinabi nitong ayaw niyang manakit. Sinabi ni Stephanie na tama nga siya na hindi ibibigay ng sheriff ang pera, kaya pakikiusapan na lang umano nito ang kanyang ama na pabayaan na lang ang mga kriminal para wala ng gulo. Ngunit sinabi ni Ingwei na hindi niya magagawa yon dahil may maganda siyang dahilan kung bakit. Doon nito sinabi ang tungkol sa malaking sementeryo sa labas ng bayan na iyon kung saan nakalibing ang mga magulang nila na siyang naghirap sa pagtatanim noon sa lupaing iyon. Ngunit 15 taon na ang nakalipas ng kuhanin ng ama ni Stephanie ang lupaing pinaghirapan ng mga magulang nila, at pinatay ang lahat ng magsasaka. Sinabi na ni Ingwei ang totoo sapagkat hindi na naman niya kailangan ang pera dahil hindi na umano siya tatakas pa, pero sisiguraduhin umano nito na ipaghihiganti niya ang magulang niya. Lumabas si Bosch at kinumusta ang dalawang kasamahan ni Ingwei, at saka nito sinabi ang nais ng mga kriminal. Lumabas si Ingwei, hawak si Stephanie at nilapitan iyon ni Bostock. Nang makaharap si Bostock ay binitawan na nito si Stephanie, at doon sinabi ni Bosch sa dalaga na huwag kukurap dahil hindi ito maaaring magbulag-bulagan sa kasalanan ng ama nito. Sinabi ni Stephanie na naiintindihan niya iyon, pero kahit ganoon karumal-dumal ang nagawa nito ay tatay niya pa rin iyon, at iyon pa rin ang tatay niya na nagmamahal sa kanya. Nagpaunahan ang dalawa sa pagpapaputok ng baril, ngunit walang nagawa si Bostock kay Ingwei. Naiyak si Bosch at nagpasalamat, pero sinabi ni Ingwei na hindi naman siya sapat pasalamatan. Isusuko na sana ni Ingwei ang sarili, ngunit nais pa ni Stan na manlaban pa ito sa kanya para magkaroon iyon ng titulong napatay ng kriminal si Mr. Bostock, at napatay naman niya ang kriminal dahil sa panlalaban. Nagalit si Meryl at sinabing sheriff pa naman si Stan para umasal ng ganon. Doon sinabi ni Stan na 15 taon na ang nakalipas ng kunin ni Bostock ang lahat ng kabuhayan ng bayan na iyon, kaya sa tingin ni Stan ay panahon na para siya naman ang maging pinuno, bagay na ikinagalit ni na Meryl. Kumurap-kurap si Bosch, bagay na napansin ni Meryl, at maya-maya pa ay napatanong ito kung ano ang pakiramdam na pumaslang ng walang kalaban-laban. Patanong din ang sagot ni Stan nang bigla itong sunggaban ni Bosch, at doon inilabas ni Meryl ang mga baril at pinaputok isa-isa. Pagkatapos mawalan ng armas ang kasamahan ni Stan ay nagtutukan sila ni Bosch at tinanong nito kung anong pakiramdam kung isang asong kalye pa ang tatapos sa buhay ng sheriff. Nagpaputok si Stan pero naiwasan yun ni Bosch, kaya tinadyakan yun ni Meryl sa mukha. Simula ngayon ay hindi na ito maninilbihan bilang sheriff, at sa huli ay pinagtripan pa ito ni Bosch. Ang bayan ng Inepril ang sumunod na napuntahan ni Bosch. Habang nasa isang restaurant ito, isang bata ang humihiling sa ina na mabilhan ng bagong larwang baril. Hanggang sa dumating ang mga armadong tao at pinaulanan ng bala si Bosch. Tuwang-tuwa ang leader at inisip na magiging laman iyon ng balita at magiging sikat sila dahil sa wakas ay nahuli na si Bosch the Stampede, at mapapasa kanila rin ang malaking pabuya. Habang nangangako na babayaran na lang ang mga nasira, laking gulat ng isa sa mga ito nang biglang gumalaw si Bosch at tumabi pa talaga sa grupo. Natapong tomato sauce lang pala ang nasa katawan ni Bosch, at nang tutukan siya ng baril ay inunahan niya na ang mga ito gamit ang larwang baril ng bata. Umupo si Bosch at sinabing mag-usap na lang sila kesa magkagulo, ngunit tinutukan pa rin siya ng baril ng isang lalaki, kaya inasar pa ito ni Bosch at siya pa mismo ang naglapit ng ulo niya, pero hindi na iyon pumutok dahil ubos na pala ang bala. Umalis ang grupo na walang mga damit dahil kinuha ang mga iyon ni Bosch. Samantala, binigyan naman siya ng matanda ng pancake bilang kapalit ng pagpapaalis niya sa masamang grupo. Pinuri pa siya ng matanda sa galing niya sa pag-iwas sa bala, ngunit bigla siyang tinutukan ng mga ito ng baril dahil siya si Bosch the Stampede. Sa pagtanaw ni na Meryl sa lungsod, napansin nila na natabunan na ang kalahati nito dahil sa sandstorm. Sinabi ni Meryl na sa bayang iyon ay sisiguraduhin niyang makikita niya na si Bosch the Stampede. Samantala, nakatakbo si Bosch sa mga tao pero hinabol siya ng mga ito at hindi siya tinigilan hanggang sa mapatanong na siya kung bakit yun nangyayari sa kanya gayong wala naman siyang ginagawang masama. Dahil desidido ang mga tao na mahuli si Bosch ay wala na ang mga itong pakialam kung masira ang bayan dahil sa mga pagsabog. Bago pa masira ang bayan ay kumilos na sina Meryl at sinabi sa mga taga-bayan na delikadong tao ang tinutugis ng mga ito na si Bosch the Stampede. Nang biglang may iparating na mensahe ang Mission Control at sinabing pansamantalang itigil ang pagtugis kay Bosch at magtipon sa base. Nainis si Meryl at sinabing itigil na iyon ng tuluyan. Malaki na ang pinsala sa bayan kaya tinanong ang chairman kung ano na ang gagawin. Hindi makapaniwala ang chairman na hindi pa rin nila nahuhuli si Bosch the Stampede pagkatapos ng 4 na oras, kaya natakot na ito na baka magalit na si Bosch at gumanti sa kanila. Iminungkahi ng lalaki na itigil na iyon bago pa tuluyang masira ang buong bayan.
Doon kinausap ni Meryl ang chairman at sinabing hindi ng mga ito mapapabagsak ang tinaguriang humanoid typhoon kahit ilang libong tao pa ang ipadala. Alam umano iyon ng chairman pero kailangan nila ang perang pabuya para ipagawa ang planta dahil ang kalahati nito ay hindi na nagagamit sanhi ng support system bug. Para kay Millie ay balewala rin na maipaayos ang planta kung masisira naman ang bayan, ngunit sinabi ng chairman na huli na ang lahat dahil nagpatawag na siya ng lalaban kay Vash the Stampede at yun na ang kanilang katapusan. Doon dumating ang mag-amang Nebraska na tumakas sa kulungan at may 150 record ng kaso sa pagiging kriminal. Lalong nagalit si Meryl sa chairman dahil sa halip na bumuti ay mas lalo lang nitong pinalala ang sitwasyon, nang biglang dumating ang isang batang babae at sinabing nahuli na nila si Vash the Stampede kaya natigilan ang lahat. Sa pagtakbo ni Vash, naisip niyang sumuko na ang mga tao sa paghabol sa kanya, kaya nang malainggan niya ang restaurant ay nagawa pa nitong uminom ng alak doon. Ngunit bigla siyang tinutukan ng baril ng mga taga doon at saka ipinag-utos kay Sandy na ibalita iyon sa lahat. Napansin ni Vash na lantaran na kung ipakita ng mga iyon sa bata ang paggamit ng baril ngunit giit ng isang babae na hindi nila yun gustong gawin pero kailangan nila ang pera. May sakit ang anak nito pero dahil wala ng pera ang mga tao sa lungsod ay umalis na doon ang doktor kaya wala siyang mapagpagamutan sa kanyang anak. Wala na rin umanong nangyaring maganda simula nung magloko ang planta at hindi lahat ay may kakayahang makaalis sa lungsod na iyon. Kailangan na nilang maipaayos ang planta dahil kung hindi ay katapusan na ng lahat ng taong naroon. Nakiusap ang babae na magpahuli na si Vash ngunit tumayo ito at sinabing naiintindihan nito ang sitwasyon pero hanggat hindi nito nahuhuli ang taong iyon ay hindi siya pwedeng tumigil sa paghahanap. Nagkaroon ng malakas na pagsabog dahil sa mag-amang Nebraska. Doon nagpakita si Vash the Stampede at laking gulat ni Meryl nang makita si Vash. Inisip nito na mali ang mga tao dahil si Vash the Stampede ay isang kakilakilabot na halimaw at ang lahat ng bayang nadadaan nito ay nasisira. Nanlaki ang mata ni Meryl nang muli iyong tawagin na Vash the Stampede. Isa-isang iniligtas ni Vash ang mga taong natabunan sanhi ng pagsabog nang biglang sabihin ng matanda kay Gotsef na oras na para atakihin si Vash. Gulat na gulat ang mga tao ngunit humanga ang mga ito dahil hindi tinamaan si Vash ng pag-ataking iyon. Alam ni Nebraska na hindi pumapaslang si Vash pero malabo umano iyon dahil kaya nga raw ito nananatiling buhay at imposibleng hindi ito pumapatol sa mga nakakalaban nito, at ang malaking pabuya umano ang siyang patunay. Nagtaka ang mga tao kung bakit hindi nagsasalita si Vash at nang pulutin nito ang kanyang salamin ay inisip ni Nebraska na lalaban na ito. Ipinagyabang ni Nebraska na hindi tatalab kay Gotsef ang baril kaya kung makakatakbo umano si Vash ay simulan na nito. Gamit ang kamao ni Gotsef ay umakma na ito ng pag-atake ngunit hindi kay Vash kundi sa mga taong iniligtas ni Vash kanina, bagay na ikinagulat ng mga tao. Agad na tumakbo si Vash at binunot ang kanyang baril at pinaputukan iyon. Gulat na gulat si Nebraska nang tumalsik ang kamay ng kanyang anak gamit lang ang 6 na bala. Sinabi ni Vash na may natitira pang isa na siyang nagpabagsak sa mag-ama. Ngayon ay maliwanag na kay Meryl kung bakit ito binyansagang humanoid typhoon at walang duda na ito nga si Vash the Stampede. Ngunit muling bumangon si Nebraska at sinabing hindi pa tapos ang kanilang laban pero sinabi ni Vash na tigilan na nila iyon at magkaroon na lang ng pagmamahalan at kapayapaan. Habang paulit-ulit yung sinasabi ni Vash at ng mga bata ay inilagay ni Meryl sa kanilang report na pagkatapos ng 4 na buwan at 12 araw mula nang matanggap nila ang utos ay matagumpay nilang nahanap ang totoong Vash the Stampede.